Impeachment trial is either fair or not fair. It's either we follow due process or we do not follow due process. It's either we follow the Constitution or hindi. Walang middle ground yon. So malinaw na malinaw sa Constitution na dapat ang presiding officer yung Senate President. Hindi totoong walang kaugnayan to sa May 1, May 13. Kasi obviously, may mga powers that be na ayaw yung grupo namin ang majority at mag-preside. So okay yon, na-settle yon. Because nung nagka-13 sila, si Senator Will na. But bakit mag-e-elect ng ibang Senate President? At hindi ko sila maintindihan nung bring up ko na sa tamang forum yan na bakit ang AMLA illegal na tinignan ang bank account ng 3 senador dito sa Senate. Ang sabi nila, wag i-take up dito, hindi tamang forum. So galit sila pag nagpe-Facebook ako, wag daw Facebook, kumarap daw ako sa kanila. Pero pagkaharap ko sila, galit din sila at wag daw i-take up dito. We cannot be blind na nagkaugnay-ugnay lahat ito. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continuing objection. But I am concerned na once you bend the law, once you do not follow the Constitution, sunod-sunod na to. So despite po ng continuing objection ninyo ay patuloy kayo magpa-participate dito sa impeachment trial? Yes, kaya lang nga, magkakaroon ng mas maraming question on it. In the end, whether makonvict o ma-acquit ang Vice President, importante ang sinabi ng taong bayan, 1, walang selective justice, 2, it is precisely justice, ibig sabihin, fair at nagkaroon ng due process. Pero apektado ang due process kung papalitan natin pati yung sino mag-preside. Kung hindi importante kung sino mag-preside, bakit nilagay sa Constitution kung sino? Bakit may rules tayo kung sino dapat mag-preside? Simple lang, no? People should demand better government. People should demand total accountability. So we're here, we're present, we're going to hold the Vice President accountable, but let's also hold accountable lahat ng involved sa flood control at yung iba. So kung ma-schedule natin ng 30 weeks na tuloy-tuloy yung trial, bakit hindi ma-schedule yung flood control sa Blue Ribbon Committee? Diba? So sa tanong mo, how should they appreciate? Tiyagain nyo lang po, day by day, hopefully yung mga dean, yung mga legal experts ma-explain ito in a non-partisan way. Ang problema talaga, Jessica, is masyadong partisan lahat ngayon. But the point is, they can also read. Ano ho bang balita sa flood control scam? Wala nga eh. Dun sa magkaroon ng impartial na hearing, impartial na trial, lahat nagsasang-ayon